Chapter 5. Inilaglag na ni Jackson ang huli niyang baraha at nakangisi itong nakatingin kay Aiden. Tiningnan ni Mia ang hawak na baraha ni Aiden kahit hindi niya alam kung ano ang mas mataas sa card nilang dalawa ni Jackson. Royal Flush, blankong saad ni Aiden. Tiningnang mabuti ni Jackson ang card ni Aiden at napahampas na lang siya sa lanesa dahil sa inis. Naguguluhan namang nakatingin si Mia kay Aiden. What happened? Mahina niyang tanong dito. We won, sagot niya. We won. Really? We won. Mas excited pang tanong ni Mia, halos magtatatalan pa siya sa pwesto niya sa sobrang saya. Tinulungan niya na si Aiden na kunin ang mga taya ni Jackson. Aayain na sana ni Mia na umuwi si Aiden kapag natalo sila sa pangalawang pagkakataon pero sa tingin niya, marunong naman talagang maglaro si Aiden. Bumabuelo lang siguro nung una. Muli silang nagumpisang maglaro, habang tumatagal sila ay mas nararamdaman mo ang tensyon sa lahat ng players. Unti-unti na rin silang nababawasan dahil ang iba ay umaalis na kapag natalo na nila lahat ng mga perang dala nila. Hindi niya akalain na handa ang mga sugarol na magwaldas ng pera sa loob lang ng ilang oras. Kapag may umaalis ay napapalitan din ng bagong players pero hindi sila umaalis dahil hindi pa rin umaalis si Jackson. Hindi na maalis ang kunot sa noo ni Jackson dahil ilang daang libo na rin ang natatalo niya samantalang prenteng nakaupo lang si Aiden na hindi mo mababakas ang takot na matalo. Nagsusugal ka rin ba rito? Parang bihasa ka na pagtatanong pa ni Mia habang inaayos ni Aiden ang mga cards niya. Ngayon lang ako nagpunta sa ganitong lugar. Kung ganon bakit parang ang bihasa mo? Nagtataka niyang tanong, kung hindi naman pala ito pumupunta sa ganitong lugar ay nadadaig pa niya ang mga addict na player dito. Nilalaro lang namin ng mga pinsan ko. Tanging sagot niya, napatango na lang si Mia. Nagpatuloy ang paglalaro nilang lahat at mas lalong lumalalim na rin ang gabi. Napahawak na lang si Maya sa tiyan niya dahil ramdam niya na ang gutom pero mukhang wala pang balak umalis ang boss niya hanggat hindi natatalo ang mga kalaro. Napapakurap-kurap na lang din siya dahil inaantok na siya. Damn it! Tila nagising ang dugo niya nang marinig niya ang malakas na mura na iyon. Napaayos na lang si Mia sa upo niya sa katiningnan si Jackson na siyang nagmura. Look what you did. Itinalo mo lahat. Inis na saad ng babaeng kasama niya. Parang saglit lang nawala sa paningin niya ang paglalaro ng mga ito pero ganito na ang nangyari. Tiningnan ni Mia si Aiden na may ngising kinukuha lahat ng taya ng mga players. Ang iba ay napapailing na lang saka umalis sa mga kinauupuan nila dahil mukhang inangkin na lahat ni Aiden ang mga taya nila. Anong nangyari? Naguguluhan niyang tanong. I told you to watch not to sleep. Hindi naman siya natulog napakurap-kurap lang siya saglit tapos bigla na lang natapos ang laro. Now what? Napalingon siya sa dalawang nagtatalo na nasa harapan niya. Hindi naman sa lahat ng oras ay mananalo tayo. Sigaw na rin ni Jackson kay Emma. Damn you! Inis na umalis si Emma at lumabas na ng kwartong iyon. Napasabunot na lang sa sarili niyang buhok si Jackson kaya napangisi si Mia, he deserve it anyway. Maiwan na muna kita, may gagawin lang ako. Pagpapalam ni Aiden na ikinatango na lang ni Mia. Nanatili si Mia sa loob ng kwartong iyon hanggang sa silang dalawa na lang ni Jackson ang naiwan. Parang gusto niya na lang lumabas pero kailangan niyang hintayin si Aiden. Hindi na lang niya tiningnan si Jackson kahit naramdam niya ang titig nito sa kanya. So, it's really true that you and Aiden Hernandez are dating. Saad nito, hindi na lang siya pinansin ni Mia. Answer me, Mia, did you cheat while we are in relationship? Para saan pa para sagutin ko ang tanong mo Jackson? You also cheat on me with that woman so what's the big deal there? It's a big deal for me, of course. I thought you love me. Akala mo lang yun, simple niyang sagot saka akmang aalis na sana nang hawakan siya ni Jackson sa kamay. Ano ba Jackson? Bit-iwan mo nga ako. Hindi kita bibit-iwan hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Sinagot ko na diba? Malinaw mong narinig ang sinabi ko. Yes I do, minahal kita pero habang tumatagal na-realize kung kumakapit na lang pala ako sa relasyong iyon dahil nanghihinayang ako sa taong pinagsamahan nating dalawa. I fell out of love and I fall in love with Aiden, ibang-iba sa'yo. He didn't force me to give him a time dahil naiintindihan niya ako. He didn't force me to do that thing because he respect me. Hindi mo katulad Jackson, hindi ka marunong maghintay.
Sa wakas ay nakapagsalita na siya rito, kung may sakit pa siyang nararamdaman, iyon ay ang ginawa sa kanya ni Jackson, ang gamitin ang pangalan niya para sa pansarili niyang kagustuhan. That's not true, I know, I feel it, you still love me, Mia. Hindi mo ako maloloko. Hilaw na tumawa si Mia, ang kapal din ng apog niya para sabihin iyon sa kanya. Sino siya para sabihing mahal pa rin siya ni Mia? Hindi na lang sana papansinin ni Mia ang sinabi ni Jackson at aalis na lang siya, subalit muli siyang hinawakan ni Jackson sa braso at ang mas ikinagulat pa niya ay nang bigla siya nitong niyakap. Ano ba, Jackson? Bitiwan mo ako. Sigaw niya rito, pero ano na lang ba ang lakas niya sa lakas ng lalaking nakayakap sa kanya. Napasigaw na lang si Mia nang bigla na lang bumagsak sa sahig si Jackson, mabilis siyang hinayla ni Aiden palayo sa lalaking iyon. 4. I've warned you, don't you ever touch my woman dahil pagsisisihan mo yon. Minsan pang lamapat ang mga kamay mong yan sa kahit saang parte ng katawan ni Mia, hindi ako magdadalawang isip na putulin ang mga kamay mong yan. May diin niyang saad dito, hindi na nila hinintay na tumayo si Jackson. Hinayla na ni Aiden palabas ng kwartong iyon si Mia. Hindi niya mapigil ang mapangiti, alam niyang ginawa iyon ng boss niya para makapaghiganti siya kay Jackson. Ngayon, may saya sa puso niya dahil hindi lang sarili ng boss niya ang iniisip niya. Napatingin siya sa kamay ni Aiden na nakahawak sa kanya, hindi lang basta hawak dahil bawat daliri nila ay naka-intertwine, holding hands. Nakagat na lang ni Mia ang pang-ibaba niyang labi dahil sa sayang nararamdaman niya. Are you okay? Tanong ni Aiden nang makalabas na silang dalawa. Sa sobrang sayang nararamdaman ni Mia ngayon ay hindi niya napigil ang yakapin ang boss niya. Thank you so much. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo ngayon, pero maraming salamat talaga. Halos tumatalon pa niyang aniya, parang anggan sa dibdib niya ang nangyari ngayong gabi. Naibigay nila kung anong deserve ng ex-boyfriend niya. Tila bigla ring nawala sa dibdib niya ang sakit na ilang araw niyang kinikimkim. Na-realize niyang ang lalaking katulad ni Jackson ay hindi dapat iyakan. Napangisi na lang si Aiden kaya nayakap na lang din niya si Mia gamit ang isa niyang kamay. Maya-maya ay nawala ang ngiti sa mga labi ni Mia nang marealize niya kung anong ginawa niya sa boss niya. Mabilis siyang kumalas ng yakap sa kayumuko. Pasensya na po kayo sir, masyado lang akong nadala ng emosyon ko. Hinjeng tawad niya pero ngumiti lang si Aiden. It's okay, kumain na lang tayo dahil alam kong kanina pa nagrereklamo ang tiyan mo. Ang ingay mas lalo tuloy nahiya si Mia dahil naririnig pala ni Aiden ang reklamo ng tiyan niya. Umalis na silang dalawa sa kasino at dumiretso na sa restaurant. May ngiti sa labi ni Mia habang kumakain siya, nabawasan din ng kaunti ang ilang na nararamdaman niya kapag kaharap niya ang boss niya. Lumipas ang mga araw at hanggang ngayon hindi pa rin maalis sa labi ni Mia ang ngiti. Hindi dahil sa kinikilig siya sa boss nila kundi dahil sa kabaitan nito. Mukha namang walang katotohanan ang mga sinasabi ng iba na wala siyang puso o sadyang hindi pa niya ito masyadong kilala. Wala na siyang pakialam dun, kung ano ang nakikita niya iyon ang paniniwalaan niya. Iba talaga kapag in love ka, no? Hindi na mawawala ang ngiti sa labi. Pang-aasar sa kanya ng mga katrabaho nila. Hindi naman yun ang dahilan ng pagngiti ko Hindi ba pwedeng masaya lang talaga ako? Nako, huwag kami ang lokohin mo Mia. Masaya ka talaga dahil in love ka. Ikakaila mo pa halata naman na, saad ni Kirsten, napailing na lang si Mia. Isipin nila ang gusto nilang isipin basta siya masaya, wala nang masyadong iniisip na problema o baka ngayon lang dahil wala pa namang paramdam ang boss nila. Napatigil siya sa pagsubo ng kakainin niya nang mapansin niya ang pag-ilaw ng cellphone niyang nasa ibabaw lang ng lamesa. Tiningnan niya kung sino ang nag-text pero nagsalubong na lang ang kilay niya nang may pumasok na malaking pera sa bangko niya. Binasa pa niya ito ng ilang beses dahil baka namamalikmata lang siya pero mukhang hindi. Wala siyang alam kung sino ang maglalagay ng ganung kalaking pera sa bangko niya hanggang sa maalala niya ang halagang napanalunan nila ni Aiden sa kasino. Parehong-pareho ng halagang pumasok sa account niya. Para saan to? Taka niyang tanong, abala naman na ang mga kasama niya sa pagchichismisan kaya hindi na siya napapansin. Nagtataka siya kung para saan ang pera, kung totoo mang si Aiden ang nagpasok ng pera sa bangko niya, para saan. Naibigay niya na ang kapalit ng pagpapanggap niya bilang fiancé niya. Tatanungin na lang niya siguro mamaya kapag nagkita sila.
Oy girl, nakakainggit yang singsing mo. Nagsusumigaw ng karangyan. Wika ni Sarah na nasa singsing ang paningin niya. Naitago tuloy ni Mia sa ilalim ng lamesa ang kamay niya dahil nahihiya siya. Wala kang dapat ikahiya, hayaan mo lang yung mga inggit-erang katrabaho natin dahil wala silang Sir Aiden ha ha ha. Tawanan pa nila, mabuti na lamang at may mga mababait pa rin siyang kaibigan. Si Stella na akala mo kung sinong nagagalit sa kanya ay nangunguna na ngayong asarin si Mia sa boss nila. Hindi niya talaga maintindihan ang kaibigan. Hoy gumising ka nga, iniisip mo na naman Prince Charming mo. Natatawang saad ni Kirsten, naipikit na lang ni Mia ang mga mata niya nang wisikan siya ni Kirsten ng tubig sa mukha. Matapos nilang kumain ay sabay-sabay na silang naglakad pabalik ng kanilang mga trabaho. Nasa lobby pa lamang sila nang mapansin ni Mia si Aiden na naglalakad kasama ng ilang mga lalaki. Gusto pa naman sana niya itong puntahan sa opisina niya para tanungin ito kung may kinalaman ba siya sa perang pumasok sa account niya pero mukhang aalis naman ito ngayon. Napatabi silang lahat nang makita nila ang boss nila. Nagtama naman ang mga mata nila ni Aiden kaya bahagyang napangiti si Aiden kay Mia saka naglakad papalapit kay Mia. Gumilid ang mga kasama ni Mia para bigyan ng daan si Aiden ay bigyan sila ng space. Are you okay? Kumain ka na ba? Malambing nitong tanong sa kapinunasan ng akala niyang pawis ni Mia pero gawa ito ng winisik ni Kirsten na tubig sa mukha niya kanina. Salubong ang mga kilay ni Mia, kailangan ba sa tuwing magkikita silang dalawa ay may mga ganitong eksena? Hindi tuloy siya mapakali. May kinalaman ka ba sa perang pumasok sa account ko? Pag-iiba niya, napaisip naman si Aiden pero tumanggaw din kalaunan. Oh, yeah? Is there something wrong? Bakit kailangan mo pang ipasok sa akin yun kung sayo naman ang lahat ng perang yun? Nah, you're with me when I played for the first time in that casino. Beside, pera rin naman yun ng ex mo kaya nararapat lang na mapunta sayo kabayaran ng ginawa niya. So, you deserve it. Matamis ang ngiti ni Aiden kaya mas lalo tuloy na iilang si Mia. Mas lalo siyang naestatwa sa kinatatayuan niya nang dahan-daang hinaplos ni Aiden ang mukha ni Mia habang may ngiti sa kanyang labi. Naipikit na lang ni Mia ang mga mata niya nang dumampi ang malambot na labi ng boss niya sa noo niya. Sigaw ng isang bakla dahil sa ginawa ng boss nila. Kinikilig ang mga ito, gustong nang itulak ni Mia si Aiden dahil malinaw ang usapan nilang no touching. Pero pinigilan niya ang sarili niya nang ailapit ni Aiden ang bibig niya kay Mia. My dad is coming in, anas nito habang nakatingin sa entrance kung saan nakatayo ang ama niya. Ito ang dahilan kung bakit niya nilapitan si Mia kanina. Nasa labas pa lamang ang ama niya ay napansin niya na ito kaya kinailangan niya iyong gawin kay Mia para masaksihan ng kanyang ama. Napalunok si Mia, hindi niya alam ang gagawin niya lalo na at nabanggit ni Aiden ang tungkol sa daddy niya. Parang ayaw niya nang lumingon sa likod niya. Nawala sa isipan niya ang ginawa sa kanya ni Aiden. Inilayo na ni Aiden ang mukha niya kay Mia saka ngumiti. Don't get tired babe. I'll see you later, I love you. Sinadya nitong lakasan ang boses niya para marinig ng kanyang ama na kanina pa nakikinig at nanonood sa kanila. Damn, that stares, that smile nakakapanghina ng tuhod. Hindi siya sanay nang ngitian siya ng boss nila dahil kapag ngumiti ito ay once in a blue moon lang. Napakalambing din ang boses niya, tila isang tinig ng anghel na gusto mong ulit-ulitin na marinig. Napatango na lang si Mia dahil parang biglang umatras ang dila niya dahil sa gulat. Ikaw na talaga Gi-Earl, kinikilig pang saad ng mga kaibigan niya, kanina pa nila gustong tumili pero nandyan ang boss nila. Umalis na si Aiden, nang makalapit siya sa ama niya ay bahagya siyang yumuko para magbigay galang saka rin lumabas ng hotel. Dali-daling umalis si Mia hanggat hindi pa siya naabutan ng ama ni Aiden kaya mabilis na sumunod sa kanya ang mga kaibigan niya. Hoy, sandali lang naman. Kailangan mo pa bang itago ang kilig na nararamdaman mo? Tandang padamdam panipik. Natatawang sigaw ni Stella dahil biglang tumakbo si Mia. Hindi siya kinikilig sa kung anong ginawa ng boss nila, hindi niya lang alam kung ano ba ang ihaharap niya sa daddy ni Aiden. Bumagal na ang paglakad ni Mia dahil alam niya namang nakalayo na sila. What kind of behavior is that? Kinikilig ka? Taas kilay pang tanong ni Stella. Akala ko ba wala lang? What is this? Dugtong pa niya, napaikot na lang ang mga mata ni Mia dahil sa pang-aasar ng kaibigan niya. Not like that Stella,
Alam mo naman kung anong meron talaga kami ni Sir Aiden, di ba? Mahina niyang bulong dahil baka marinig sila ng iba nilang kasama. Kung ganun, para saan ang ginawa ni Sir Gayong sa harap lang naman ng pamilya niya kayo pwedeng magpanggap? His dad is in the entrance kanina, you idiot. Palabas lang lahat, sa harap man ng pamilya niya o sa ibang tao. Nandun ang daddy niya kanina. Pero hindi ko napansin. Paano mo mapapansin kung masyado kayong nakatutok sa amin ni Sir Aber? Hindi nagkaimik si Stella dahil maging siya kinilig sa ginawa ng boss nila. Akala pa naman niya totohanan na, nasa pagpapanggap pa rin pala sila. Kung ganun, kung ayaw mong masaktan huwag kang maniniwala sa kung anong nakikita mo. Kaibigan kita Mia at mahina ang puso mo kapag nagmahal ka. Muling umikot ang mga mata ni Mia, hindi siya bobo para hindi maintindihan ang ibig sabihin ng kaibigan. Come on, Stella. Bakit ako papasok sa yungib ng mga leon? In your dreams. Tinalikuran niya na ang kaibigan, ang iba naman nilang kasama ay bumalik na sa mga kanya-kanya nilang trabaho. Hindi ko naman sinabi, binabalaan lang kita huwag kang masyadong paapektado, sas. Naghiwalay na silang magkaibigan at ginawa ang mga trabaho nila. Dumaan na naman ang maghapon na iyon, pauwi na siya nang makita niya si Jackson na nakikiusap sa isang katrabaho niya. Magtatago sana siya kaso nakita na siya ni Jackson. Mia, pagtawag niya rito kaya wala siyang nagawa kundi ang ipagpatuloy ang paglalakad niya. Nakatingin na ang ibang empleyado sa kanya lalo na sa lalaking lumapit kay Mia. Kausapin mo naman ako I'm sorry, kung ano man ang nagawa ko sa'yo I'm really sorry. Masyado lang akong nabulag sa pansarili kong kasiyahan. Mahal pa rin kita, you still love me pa naman diba? Bumalik na tayo sa dati, yung ikaw at ako lang. Please Mia. Nagmamakaawa niyang saad, ang mga empleyadong pauwi na sana ay napahinto dahil sa narinig nila. Kanya-kanya na naman lang silang bulungan at panlalait kay Mia. She's a gold digger, ang kapal ng mukha niyang paglaruan si Sir Aiden. Inis na wika ng isang babae. Wala ka namang mababakas na kahit anong emosyon kay Mia. Blanko lang siyang nakatingin kay Jackson. Umalis ka na, wala kang mapapala sakin. Akmang lalampasan na sana siya ni Mia nang bigla siyang lumuhod sa harapan ni Mia. Naikukuyom na lang ni Mia ang mga kamao niya, alam niyang hinuhusgahan na naman siya ng mga matang nakamasid sa kanila. Saktan mo ako kung gusto mo, sigawan mo ako, bumalik ka lang sakin Mia. Tama na please, alam kong nasaktan kita pero nasasaktan na rin ako Mia. Itigil mo na ang pagpapanggap mo kasama ng boss mo. Mia, tayo na lang ulit, ipagpatuloy na lang natin ang mga naumpisahan nating mga pangarap. I even left that woman, hindi ko naman talaga siya gusto Ikaw pa rin ang gusto ko, I'm sorry for everything I've done. Hilaw na natawa si Mia, pagkatapos ng ginawa niya sa kanya. Nang pamamahiya niya sa harap ng babae niya. Pagkatapos niya itong ilagay sa problema. Kinailangan pa niyang pumasok sa isang mundo na hindi naman dapat para lang makapagbayad siya ng utang na hindi niya naman utang. Pagkatapos niyang basagin ang puso niya, ngayon babalik na para bang siya pa itong masama at nakasakit. Pathetic, pagpapanggap. Hindi makapaniwalang question ng isa pang babae. Halos lahat sila ay hindi na mapigilan ang galit kay Mia. Tiningnan ni Mia si Jackson na nananatiling nakaluhod at nakayuko ang ulo niya habang nakahawak ang dalawa nitong kamay sa mga paa ni Mia. Nasasaktan siyang makita itong ganito, marami rin ang pinagsamahan nila, sayang lang dahil ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay biglang nagbago. Bigla itong nalulong sa sugal na halos ayaw niya nang magtrabaho at mas gustong magstay sa loob ng kasino. Tumayo ka dyan Jackson. Walang emosyon niyang utos dito. Umiling naman si Jackson. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ano ba ang hindi mo naintindihan? Ako ang fiancé ni Aiden ngayon and you can't do nothing about it. Get up. Maautoridad niyang saad kahit nakaunti na lang na pagmamakaawa sa kanya ng ex niya ay bibigay na siya. No, hindi ako papayag. Akin ka na lang ulit Mia. Gulat na napaatras si Mia nang hilain siya ni Aiden patungong likod niya sa kanya nilapitan si Jackson at kwenelyuhan ito sa kasinapak sa mukha. I've warned you, you jerk. Minsan mo pang hawakan ang fiancé ko ay hihiram ka ng mukha sa aso. Galit nitong sigaw, tumayo naman si Jackson at hindi alintana ang sakit ng panga niya.
Bakit hindi na lang ikaw ang maghanap ng sayo? You're almost a perfect man, Aiden, at sa kalagayan mo ay hindi mo na kailangang makipag-agawan para lang sa babae dahil lahat sila ay pipila at ang kailangan mo na lang gawin ay mamili. Sigaw din ito sa kanya, hilaw na natawa si Aiden. After what you've done to her, it's your fault to let go her hand at hindi ko na yun kasalanan. Mia is no longer in love with you, asshole. And one more thing, wala akong pakialam sa sinasabi mong maraming pumipila sakin. Handa akong pumila kung ang nasa harapan naman ay si Mia. Halos natahimik ang lahat sa sinabi ni Aiden. Maging si Mia ay hindi makapaniwala sa mga salitang binitawan ng boss nila pero tipid din siyang ngumiti. Ang lahat ng ito ay kasama pa rin sa pagpapanggap dahil kapag nandyan si Jackson na haad lang sa pagpapanggap nilang dalawa baka madamay si Aiden at masira ang plano nilang dalawa. Bakit hindi mo siya papiliin? Suhestyon na ni Jackson, tila ba nang hina si Mia sa sinabi niyang iyon. Mahina pa rin siya pagdating sa pag-ibig. Salaitan niyang tinitingnan si Jackson at si Aiden at mapait siyang ngumiti kay Jackson. Hindi ganun kabilis mawawala ang pagmamahal mo sa taong nakasanayan mong makasama sa loob ng maraming taon. Pareho na sila ngayong nakatingin kay Mia at naghihintay ng sasabihin niya, maging ang mga nanonood na mga empleyado at ilang guest. Naikuyom ni Mia ang kamao niya. Do I need to prove you that, Jackson? Mahina niyang tanong dito kaya napakunot ng noo si Jackson. Nilapitan ni Mia si Aiden at kahit na alam niyang labag ito sa kasunduan nilang dalawa ay wala siyang pamimilian kung ito ang magiging paraan para tigilan na siya ni Jackson. She want to be with Jackson again at patawarin siya sa nagawa niyang kasalanan dahil lahat naman nagkakamali pero hindi niya kayang basagin ang kasunduan nila ng boss niya. Dahan-daang ipinikit ni Mia ang mga mata niya sa kahinawakan sa batok si Aiden. Naguguluhan si Aiden sa gagawin ni Mia sa kanya pero bahagyang nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman niya ang pagdampi ng malambot na labi ni Mia sa kanya. Tila ba isa itong foam sa sobrang lambot ng labi niya, tila isang candy ng malasahan niya. Para siyang naestatwa, hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Mia lalo na at ito ang nagpanukala sa rule nilang dalawa, no touching. Napalunok si Mia, lumayo na siya kay Aiden sa katiningnan si Jackson na bagsak ang balikat habang mapait na napangiti at patanggo-tango pa. I understand, I just want to say sorry, Mia. He's right anyway, it's my fault and you deserve better, you deserve a man like him and I'm happy for you. Titanggo-tango niyang saad habang nangingilid ang mga luha sa mga mata niya. Iniwas ni Mia ang paningin niya kay Jackson dahil tila libo-libong karayom ang tumutusok sa dibdib niya ngayon. Tumalikod na si Jackson at dahan-daang inihakbang ang mga paa niya papalayo kina Mia. Nanatili naman si Mia at Aiden sa pwesto nila. Kagat-kagat ni Mia ang pangibaba niyang labi para pigilan ang nagbabadyang mga luha niya pero kaunti na lamang ay tutulo na ang mga iyon. Napapikit na lang siya at sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya nang yakapin siya ni Aiden. Just cry, but not in the public, you stubborn woman. Aniya rito, niyakap niya si Mia dahil alam niyang iiyak na ito anumang oras kaya maijing itago niya na lang si Mia sa mga bisig niya. Ayaw niyang masira ang mga pinaplano niya. Napapaiwas na lang ng tingin ang ilang empleyado na bagong baba nang makita nila ang pwesto ng boss nila at ng isang empleyado. Nagtatawanan din sina Sarah, Kirsten at Annie nang mapatigil sila dahil napansin nila si Mia habang yakap-yakap ng boss nila. Si Mia yun di ba? Tanong ni Annie. Siya nga, sagot sa kanya ni Kirsten. Umuulan ng blessing sa babaeng yan akalain mong dito pa nila naisip ang magyakapan. Ano, bastusan na lang ba? Sas, napaka-selfish talaga. Wika ni Sarah sa kanauna ng maglakad. Sumunod naman sa kanya yung dalawa na kinikilig pa rin habang nakatingin sa boss nila at kay Mia. Nang kernalma na si Mia ay pinunasan niya ang luha niya sa kangumiti, kumalas na rin siya sa pagkakayakap ni Aiden sa kanya, pasensya ka na sir ha. Hahaha ang drama ko yata. Kunwaring tawa niyang saad pero seryosong nakatingin sa kanya ang boss niya. Fix yourself first woman, we can't do my plan if you're still affected with that man. How can you pretend to be my fiancé if you're still in love with someone else? Napayuko si Mia dahil tama naman siya, pumayag siya sa bagay na ito kaya kailangan niyang umayos. Pasensya na. I don't need any sorry from you, ayusin mo ang sarili mo saka ka lumapit sakin.
Ikaw ang kailangan ko, not your sorry. Ani nito sa malamig na boses, tumango si Mia bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang trabaho ko. Bigyan mo lang muna ako ng panahon. Akmang aalis na sana si Aiden nang mapansin niyang may mga ilan pang nakamasid sa kanilang dalawa kaya hinailan niya na si Mia palabas ng hotel. Hindi sila pwedeng bumagsak. Binuksan niya na ang pintuan ng sasakyan niya sa kanya ipinasok si Mia. Wala siyang choice dahil baka kapag iniwan niya si Mia ay mahalata silang nagpapanggap lang silang dalawa. Nakagat na lang ni Mia ang labi niya nang maaalala niya ang ginawa niya sa boss niya, siya ang nagsabing no touching pero siya pa itong naunang bumasag ng kasunduan nilang dalawa. Inihatid na siya ni Aiden sa apartment niya. Salamat po, yuko niyang saad pero hindi na siya inimayka ni Aiden at mabilis na umalis. Hinawakan ni Mia ang labi niya, hindi naman ito ang first kiss niya pero bakit parang ang laki ng epekto nito sa kanya. Hinalikan naman na rin siya dati ni Jackson pero ibang-iba yung pakiramdam niya kanina nang halikan niya si Aiden. Maaaring nahihiya lang ako, aniya sa isip saka ipinilig ang ulo niya, kung ano-ano ang iniisip niya na hindi naman dapat iniisip. Pumasok na siya sa loob ng apartment niya saka kumain na para makatulog na rin siya. Nakahugas na siya ng katawan niya at patulog na pero sumagi pa rin sa isip niya ang ginawa niyang paghalik kay Aiden. Nagpagulong-gulong tuloy siya sa higaan niya para kalimutan iyon. Nakakahiya ka talaga Mia, sigaw pa niya sa sarili niya, kung kanina nakaya pa niyang harapin ang boss niya paano na lang kaya bukas. Hindi niya alam kung hihingi ba siya ng tawad tungkol dito o hindi Alam kong wala nang atrasan sa kasunduan namin ni Sir pero hindi pa rin nawawala sa akin ang kaba. Sinabi ko sa sarili kong hinding-hindi ko papasukin ang mundo ng mga mayayaman dahil sa mga katulad kong babae ay mahirap silang abutin, ano lang ba ang kaya ko at laban sa kanila. Napabuntong hininga na lang ako, kailangan kong ihanda ang sarili ko. Masakit pa rin hanggang ngayon dahil sa ganitong paraan natapos ang kwento namin ni Jackson. Siguro nga may mga dahilan ang lahat. Sa panahong pagtatrabaho ko rito ay hindi ko pa nakikita ang mommy ni Sir Aiden at natatakot ako sa mga sinasabi pa lamang ni Sir. Kung siya hindi niya masuway ang mommy niya o hindi niya kayang labanan, paano pa kaya ako na hindi man lang kayang ipagtanggol ang sarili ko? Kung sa daddy niya naman, hindi ko rin naman masyadong kilala si Sir Dave. Bihira ko silang makita rito sa hotel dahil mas madalas siya sa kumpanya nila Sir Aiden. Para akong lantang gulay na naglalakad dito sa hallway, ano bang dapat kong gawin? Wala rin naman akong perang pambayad kay Sir Aiden. Ang kapal din naman ng mukha ko kung ipambabayad ko rin sa kanya ang perang ibinigay niya sa akin noong nanalo kami sa kasino. Hindi ko rin alam kung paano ko ba yun ibabalik sa kanya dahil ayaw niya nang kunin ang pera. Ganon naman ang mga mayayaman, madali lang sa kanila na bitawan ang kahit ilang halagang pera pero sa mga katulad ko, kailangan pa naming pagsilbihan iyon sa maraming taon bago namin makuha. Kailangan pa naming paghirapan. Muli akong humugot ng malalim na buntong hininga, sa tingin ko wala na talaga akong choice, kailangan ko nang bayaran ang utang ko kay Sir. Kailangan ko nang ihanda ang sarili ko. Daig ko nang matipalok ako sa sarili kong paa. Mas lalo pa akong napadaing nang bumagsak na ang pang-upo ko sa sahig. Ganito na lang ba kabilis dumating ang problema sa akin? Kung sa bagay, ano na nga lang ba ang gagawin ko kapag hindi nangyari ang gabing yun? Mahihingan ko ba ng tulong si Sir Aiden? I guess, there's a reason behind of all this. Kaya hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba ang ginawa kong pag-aya kay Sir Aiden ng kasal noong lasing ako o hindi dahil baka hanggang ngayon naghihirap pa rin akong maghanap ng pambayad ko sa bangko. Akmang tatayo sana ako nang muli akong napadaing dahil sa sakit ng paa ko. Gusto ko na lang umiyak, ganito na lang ba ang buhay ko? Kunot-noo kong tiningnan ang kamay na nakalahad sa harapan ko. Tiningala ko iyon at sumalubong sa akin ang isang gwapong mukha. Tila isang anghel na bumaba mula sa kalangitan, isama mo pa ang killer smile niya. Let me help you to stand. Malumanay niyang saad, pati ang boses niya ang sarap pakinggan para bang isang awit iyon sa pandinig ko. Ayaw ko sanang tanggapin ang kamay niya but he insist kaya dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya. Nahiya tuloy ako sa gaspang ng kamay ko sa napakalambot niyang kamay. Mas babae pa ang kamay niya kesa sa kamay ko. Inalaya niya akong tumayo, iika-ika ako nang makatayo na ako kaya mas lalo akong nahiya nang hawakan niya ako sa bewang. Sorry,
I just want to help you, can I touch your waist? Paghihingi pa niya ng permiso. Naramdaman niya yatang hindi ako komportable sa paghawak niya pero hindi naman ako makakapaglakad ng maayos kapag wala ang alalay niya. Nasa itaas naman si Stella ng hotel na ito, hindi ko siya pwedeng abalahin. It's okay, thanks. Halos namumula kong sagot sa kanya. Muli kong tiningnan ang mukha niya, bakit ba mas perfect pa ang kutis niya sakin? Ang unfair. I'll take you to the clinic. Wika niya na ikinatango ko na lang. Halos hindi ako makahinga ng maayos sa paraan ng paghawak niya sa bewang ko. Sino ba ang lalaking ito? Hindi ko naman siya nakikita rito sa hotel. Isa ba siyang guest dito? Hindi rin naman malabo. Gaya ng sinabi niya idinala niya ako kay Nurse Celine. Ang nurse ng hotel na ito. What happened to you? Bungad niyang tanong sa akin nang mapaupo na ako ng lalaking ito sa clinic bed. I think she sprains her foot. Sagot ng lalaking kasama ko, tiningnan naman ni Nurse Celine ang paa kong namamagana. Ngayon ko lang napansin kaya pala masakit na dahil may naipit ng ugat. Umalis naman na muna si Nurse Celine para kunin ang mga gagamitin niya. Tiningnan ko itong lalaking ito, ang akala ko ay aalis na siya pero hindi dahil nakasandal siya sa pintuan habang nakasunod ang mga tingin niya kay Nurse Celine. Thank you nga pala sa pagtulong mo, nahihiya kong saad sa kanya habang nakayuko na ang ulo ko. No worries, my pleasure. Wika niya, iniangat ko ang ulo ko para tingnan siya. Ang mga ngiti niya, parang ang sarap sa pakiramdam. Don't get me wrong pero wala akong gusto sa kanya, nakakahanga lang talaga yung itsura niya lalo na ang killer smile niya, samahan pa ng malalim niyang dimple sa kanang pisngi niya. Naiiwas ko na lang ang paningin ko sa kanya nang dumating na si Nurse Celine at inumpisahan niya ng lagyan ng yelo ang namamaga ko ng paa. May ibinigay pa siyang gamot sa akin. Pinapakiramdaman ko ang lalaking ito kung aalis na ba pero parang wala siyang planong umalis dahil nanatili siyang nakasandal sa pintuan. Nakaramdam naman ako ng ginhawa sa paggamot sa akin ni Nurse Celine kaya nginitian ko siya. Thank you, Nurse Celine. Wika ko nang matapos niyang lagyan ng benda ang paa ko. Wala yun, sa susunod mag-iingat ka sa paglalakad. Iniisip mo na lang yata si Sir Aidan eh. Pang-aasar pa niya sa akin, automatic tuloy na napalingon ako sa lalaking malapit lang sa amin. Namula tuloy ang pisngi ko nang makitang nakatingin din siya sa akin. Ano ka ba, Nurse Celine? Nahihiya kong wika sa kanya, hindi ko na kailangang itanggi ang mga usap-usapan dito dahil kailangan ko ng panindigan ang kasunduan namin ni Sir. Huwag ka nang mahiya, alam naman na ng lahat. You deserve it anyway, you're gorgeous. Mas lalo tuloy akong nahiya sa papuri niya. Hindi ko na nagawang tingnan ang lalaking kasama namin dahil mas lalo akong kinakain ng hiya kapag nakikita ko siyang nakatingin sa akin. Natapos na ang paggagamot sa akin ni Nurse Celine kaya sabay na rin kaming lumabas ng lalaking ito. Hindi ko alam kung bakit pa niya ako tinutulungan. Okay na ako sir, pasensya na po sa abala. Pwede nyo na po akong iwan. Let me take you to your room, sa tingin mo makakaya mong maglakad ng mag-isa. Tiningnan ko ang paa ko, kaya ko nga ba? Bakit kasi ngayon pa na wala man lang akong makita sa kanila ngayon kahit isa? Ihatid na lang kita. Hindi na ako sumagot sa sinabi niya, nagpatuloy na kami sa paglalakad pero napahinto rin ng magsalubong ang mga mata namin ni Sir Aidan. Napalunok ako, dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin niya sa kamay ng lalaking ito. Iniwas ko sa kanya ang paningin ko, patay na. Wala naman kaming ginagawang masama pero bakit ba ako kinakabahan? Hindi ko na alam ang gagawin ko nang lumapit siya sa amin. I didn't know you're already home, ang akala ko ay office ko ang unang pupuntahan mo. You didn't change, inuuna mo pa rin ang babae. Blanko niyang saad sa lalaking kasama ko, tiningnan ko ang katabi ko at natawa siya habang naiiling, you know me, nakita ko lang siya kanina habang papunta na ako sa office mo. Hindi ko naman pwedeng hayaan, magkakilala silang dalawa. Itong lalaking ito at si Sir Aidan. I thought he's one of the guests of this hotel pero hindi pala naibilang naman sa akin ni Sir Aidan ang paningin niya, ang mga seryoso niyang mga mata na parang tumatagos na sa kaluluwa ko. Hindi ko matagalan ang titig niya lalo na nang makita niya ang hawak sa akin ng lalaking ito sa bewang ko. What happened to you? Kanina pa kita hinahanap but you're here with this man. Kung maka with this man naman siya akala mo hindi niya kilala. Saka bakit ba niya ako hinahanap? Ano po bang kailangan niyo?
Magalang kong tanong. Never mind, I think I am not the one you need now. Akma na sana siyang tatalikod nang muli niya kaming hinarap at nagulat na lang ako nang tanggalin niya ang kamay ng lalaking ito sa bewang ko na siyang nakapagpawala ng balanse ko pero mabilis ang kilos ng lalaking kasama ko. Hey, can't you see? May spray ng paa niya, wika niya, kunot noon namang tiningnan ni Sir ang paa kong may benda pa rin. Naiiwas niya ang paningin niya sakin saka siya tumalikod. Just rest now. Come to my office, Ace. Huling saad niya, sa tingin ko iyon ang pangalan ng lalaking ito. Naiiling na natatawa na lang ang lalaking ito, ano ang nakakatawa dun? Ihatid na lang kita, let's go. Tumango na lang ako, muli ko pang tiningnan si Sir Aidan na papalayo na. Anong problema nun? Bulag ba siya para hindi niya makita ang malaking benda sa paa ko? Hindi naman ako tanggang babae para magpahawak sa bewang ng walang dahilan. Ano na lang iisipin ng ibang tao lalo na kung siya ang rumored fiancé ko. Buang talaga. Thank you po sa paghatid at pagtulong sa akin. Pasensya na po talaga sa abala. Inalayan niya akong maupo sa kama ko. Wala lang yun, mag-iingat ka na lang sa susunod. Nakangiti niya na namang saad, hindi ba siya pwedeng magsalita nang hindi ngumingiti at hindi lumalabas ang dimple niya. Umalis na yung Ace. Inilabas ko naman na ang yelong ipinasama sa akin ni Nurse Celine para dampian ko ang pamamaga ng paa ko. Binigyan niya naman ako ng permisong magpahinga diba? Hindi ko naman kasi kayang magtrabaho ngayon lalo na at masakit pa rin talaga yung sprain ko kahit napilitin ko. Kinuha ko ang unan ko saka ko dun ipinatong ang paa ko. Kung ano-ano kasi iniisip ko kaya ako natitipalok eh. Ano kaya ni Sir Aidan ang lalaking yun? Medyo hawig silang dalawa, kaibigan niya. Kung kapatid naman ang layo kasi parang magkasing edad lang silang dalawa. Kapag marami ka talagang perang pambili ng mga gagamitin sa katawan talagang gaganda ang kutis mo. Nakakainggit, kababay kong tao pero mas makinis pa sakin ang kutis ng mga lalaking yun. Oh, anyari, rinig ko sa boses ni Stella. Tiningnan ko ang oras at lunch break na pala ng ibang empleyado. Bakit may benda yang paa mo? Anong ginawa mo? Natipalok, akatangahan naman pala. Napairap na lang ako, pasmado talaga bibig ng babaeng ito kahit kailan eh. Kaibigan ko pa ba talaga siya? Hi, natapos na naman ang kalahating araw. Next week, panggabi naman tayo. Anas niya sa kanahiga sa kama niya. Imbis na pinaghahandaan na namin ni Sir ang tungkol sa plano niya heto naman ako at na-sprain pa. Baka isipin niyang gumagawa na lang ako ng dahilan para hindi namin magawa ang gusto niya. May isa naman akong salita, kapag sinabi ko gagawin ko. Hindi ka pa ba nagugutom? Pagtatanong ni Stella, sa tingin mo makakababa pa ako sa itsurang te? Oo nga pala, sige dalhan na lang kita rito. Dito na tayo kumain. Napangiti naman ako, salamat beef. Pang-aasar ko hahaha. Iwaw, mandiri ka nga, mas lalo akong natawa sa sinabi niya. Lumabas na siya ng kwarto namin para kumuha ng pagkain naming dalawa. Sinubukan ko namang igalaw ang paa ko pero masakit pa rin pero hindi na gaya ng kanina na masakit talaga sa bawat galaw ko. Sana maging okay na bukas para naman makapunta na ako kay Sir Aidan. Hindi pa ako handa dahil sa tingin ko hanggat nagpapanggap kaming dalawa ay hindi na mawawala ang kaba sa dibdib ko. Pinagaling ko ang paa ko at kahit na may kaunting sakit pa rin akong nararamdaman ay nagtatrabaho na ako. Ayaw ko namang masyadong maging unfair sa mga kasama ko. Porket fiancé ako ng boss namin ay magbubuhay prinsesa na ako, magtatrabaho at papasok kung kailan ko gusto. Hey, are you okay now? Nagulat pa ako sa biglaang nagsalita sa likuran ko habang nagpupunas ako ng mga gamit. Nilingan ko ang taong yun at nginitian nang siya ang makita ko. Good morning, sir. Nagkita na naman tayo, kumusta ka na? Okay naman na po, salamat. Napatangu-tangu naman siya, naibaba ko ang paningin ko dahil naiilang ako sa pagtitig niya sa akin. So, you're Mia, Aidan's fiancé. Nice to meet you pretty lady. Napatingin ako sa kanya at sa kamay niyang nakalahad sa harapan ko. Tipid naman akong ngumiti sa katinanggap ang kamay niya. Nice to meet you too, sir. By the way, I'm Ace Hernandez. Aidan's cousin. Kaya pala ganun na lang ang inakto niya nung isang araw, nagulat ako.
Sa totoo lang, wala naman talagang pakialam sa babae ang pinsan kong iyon, akala ko nga ba ding siya eh. But look at him now, he have a beautiful fiancé. Naiinggit ako, akala ko nakita ko na ang forever ko, forever pala ng pinsan ko ang nakita ko. Natatawa niyang pagkwekwento. Kunwari na lang akong tumawa, I think one of the playboys.